Discuss natin 'tong conjugate beam 'no, then magbigay din tayo ng sample problem. So, conjugate beam, okay, tatandaan natin, concept muna, deflection on real beam is equal siya sa moment ng conjugate beam natin. Yung slope naman sa real beam equal sa shear ng conjugate beam natin. Okay? So, pag pinapahanap sa'tin, find the deflection at this point, drawing mo lang yung conjugate beam niya, then mag-section ka dun, kunin mo yung moment. Then pag slope naman, kunin mo yung shear. So, meta-try natin sa sample problem. Yung kapag ganito yung beam natin sa una, number one, simply supported, conjugate beam mo, same lang din, no? Walang mababago. Pero dito sa number two, ano mapapansin natin, meron tayong overhang. Kapag yung hinge or roller natin ay wala siya doon sa dulo, magiging internal hinge siya sa conjugate beam. Then yung free end naman, magiging fixed. Okay, free end magiging fixed. Dito sa number three naman, yung fixed naman na support, magiging free end siya. Okay, ganyan siya. Pag tinransform natin sa conjugate beam, fix, magiging free. Yung free end naman, magiging fixed. Then yung simply supported na wala sa dulo, magiging internal hinge. Yan na naman yung tatandaan natin sa conjugate beam, no? Then try natin to example. Okay. Solve for the deflection at the free end. Ibig sabihin, dito sa letter B, no? Okay. So, para gawin yan, drawing mo natin yung moment by parts niya. Okay? Wait. No. So dito, para hindi natin i-solve yung, kasi dito sa A, meron tayo diyang RA, meron tayong moment at A. So para hindi natin i-solve yan, dyan na lang yung gawin nating reference, no? Sa A. Tama. So moment by parts tayo sa A. So ano yung moment nitong distributed load from A? Times mo lang yan, di ba? That's 30 times 9 times 9 over 2. Di ba? Moment lang sa A. 1, 2, 1, 5. Okay. Then paano yan? Di ba ang degree nito ay, ang degree ng distributed load ay 0 degree. Kapag drawing mo yung moment by parts na or conjugate beam niya, plus 2 lagi, di ba? So, kung 0 degree yan, anong degree niya sa conjugate beam? Plus 2, that's second degree na. So, from A ka, pag ganito na siya, no? Negative 1, 2, 1, 5. Eh, kasi down din pababa eh. Okay. Take off na second degree to, no? A, B. Okay. Now, anong case to sa ating conjugate beam? Diba? Sabi ko nga, yung free end magiging fixed, yung fixed magiging free. So ito, may fixed tayo sa A, so free end na 'to. Okay. Then itong B na free, magiging fixed support siya. Okay, take note pa rin na 9 meter. Ito na yung ating, di ba? Conjugate beam. Gagayon lang siya. Now, ano yung pinapahanap sa atin? Deflection at free end, meaning deflection dito sa point B. Ano yung sabi kanina? Deflection sa real beam ay moment sa conjugate beam. Meron tayong conjugate beam, kailangan yung deflection sa B. Eh, di ba? Ang sabi, deflection ay equal na sa moment ng conjugate beam. Okay, so ibig sabihin, pag nag-moment tayo sa B, yung makukuha nating sagot doon, ayun na yung deflection sa B. Okay, so ito, MB. Okay, summation lang tayo ng moment sa B is equal to 0. Okay, MB. Ito, take no second degree yan, di ba? Paano ulit pagka-area? Pag area, pagka ganito, 1 over n plus 1 base times height, tama. No, kapag centroid naman, diba? 1 over n plus 2 p yung base natin. Ito, with respect to dun sa highest, no? Dito. Tama. No? So, try natin area. Area, di ba? N plus 1. Eh, di ba ang n natin ay 2? Kasi second degree siya, di ba? So, 1 over 2 plus 1, that's 3 na. So, 1/3. Base times height natin na 1, 2, 1 tayo. Centroid, di ba? This is 1 over 2 plus 2, that's 1 over 4, no?
So, instead na 1/4 kasi yung 1/4 na yan ay dito yan, 'no, 'di ba? 1/4 times yung B mo which is 9. Eh, 'di ba ang reference natin sa moment ay point B, 'di ba? So, instead na 1/4 times 9, minus mo lang sa 1 yan, so 3/4. 3/4 times 9 yung from B. Okey, 3/4 times 9, yan tandaan natin, 'di ba? Yan, is equal to 0. Okey, yan na. So, yan, lipat mo na sa kabila. MB mo, input lang natin sa calcu, makukuha natin, type mo lang 1/3 kasi 'pag nilipat mo sa kabila magpa-positive lang naman yan, eh. 1215, 3/4 times 9, ayan. 24, wait lang, kopyahin lang natin, 603.75, yan na. Anong unit nito? Okey, 'di ba, kilonewton meter cube over EI. Ito na rin yung equal sa deflection sa B. Okey, 'di ba moment sa conjugate beam equal sa deflection sa real beam. Okey, so now substitute na natin yung value ng EI, 'di ba? So, take note na lang sa unit, 'no, 'di ba? 24603.75 kNm cube over yung 200 GPa natin, 'di ba? Ang GPa ay kilonewton per m cube, m squared, sorry. Ay, lang. Ang GPa ay equal sa kilonewton squared. Then ito, times 1,250 times 10 raised to 6 raised to the fourth. Cancel tayo. Ito magiging squared na lang, 'no? Itong kn maka-cancel. Meron tayong squared sa baba, meron tayong meter cube sa taas. Times mo lang ng 1 meter, 1,000 then i-cube mo. Okay. Now, ano magiging final unit niyan? 'Di ba itong m cube maka-cancel na kasi naka-cube 'yun. Itong squared maka-cancel na rin, naka-cube 'to. So, ang final unit mo ay 'di ba? So, YP natin is equal to input lang uli natin sa calculator. Ayun, 'no? Cancelan natin 'to ng ilan 'yun? 1,000 cube, 'no? Divide by 200 times 1,250 times 10 raised to 6, 'no? Ayan, 98.415 no? Then, anong direction niya? Downward, 'no? So, paano ko nalamang downward? Dito obviously naman, eh, 'di ba? Kasi ang load natin ay downward, wala naman tayong upward na load. So, automatically, 'di ba, elastic curve na 'to 'pag ganito 'yan, ayan, 'no? Ayan, so downward talaga yung deflection diyan. Pero paano ko nasabi? Kasi babasehin mo yung sign convention natin dito sa moment. Nag-moment tayo sa B. 'Di ba, ang sign convention ng moment kapagka let's say ito yung beam mo, 'pag ganito, 'di ba, 'pag pababa, bine-bend mo pababa yung beam, that is downward lang 'pag ganitong sign convention, 'di ba? So, sabihin, ayan, 'pag ganito yung sign convention natin, so tama naman, 'di ba? Hmm. 'Pag gano'n siya, so sabihin downward yung ating deflection. Otherwise, kapagka yung moment mo ay 'pag ganito yung sign convention mo, then positive yung nakuha mo, sabihin upward yung deflection. Okey. So, yun, sign convention lang siya ng moment sa beam mo. So, yun lang, 'no? So, thank you for listening.